luggage namin. It's our final day. Pauwi na kami. And ayan na sinasabi ko. Sobrang gabi pa. Yung mga basura, ngayon pa lang liligpitin. And ang flight namin is 8:50 AM. Kaya yung pupunta namin bus is yung around 4:50. Oh, ito Olivia mo. Bukas, nagde-deliver. So yan. Punta muna kami sa aming bus station. Dito lang siya. Tingnan natin kung gaano kalapit. So, kakanan daw, di ba? Oliviang. From our hotel, kakanan daw sa Oliviang. Tapos, dire-diretso lang dun. Tingnan natin. Update ko kayo pag malapit lang. Na, wala pang 5 minutes. Nakarating na kami dito. So, malapit lang siya. Ano? Hindi naman mahirap. Ayan. May nakalagay. Airport bus stop. 17,000 won. Ayan. Child 12,000 pero 6 to ano yan eh. 6 to 12 ata. Eh, si Mateo is 5. So, hindi naman sobrang hirap pagka may bata. Though, ang dami naming hand carry. Ganyan talaga pag medyo mga namimili. Kaya, minsan, iwas din eh. Kasi ang dami mo lang bit-bit papunta. Siyempre, mga gamit. Hindi naman maiiwasan. Tapos, biglang mabimili ka pa. So, yan. Parang meron kami, ayun, isang malaking backpack. Itong luggage, tsaka ito. So, yan. Anyway, malapit na yung bus namin. Nakalagay naman dun, makikita nyo. Ayun o. Meron ditong mga ganyan para makita nyo kung ano yung next. Ang next na darating na bus is, ayun nasa baba, 6015. Yan ang airport bus. So, guys, sakay na kami agad sa bus. Yan yung gamit namin. Sobrang bilis lang. Tapos, walang katao-tao sa bus. Kami lang, tsaka yung nasa likod namin. Ito, libre kasi ito eh. Kaya kandong ko. Eh, ayoko namang i-risk na paupuin dyan kasi baka mamaya sabihan pa kami na tumayo. Diba? So, huwag na lang. Dito na siya. Okay na. Hawak ko na. Ang galing ng hawakan nila guys. So, pwede mag-charge. Ang galing na. Yan ang mga makikita mo sa ibang bansa na maiisip mo ang galing. Walang katao-tao. Sobrang aga pa. Ang galing guys. So, ito na ata yung huling bus stop sa city. Nagbaw pa yung bus driver kanina. Tapos lahat kami pinag-seatbelt na. Kasi punta na kami ng highway. So pinaupo na si Lester doon. Kasi bakante pa naman. Si Mateo may sarili na ding seat. Pati ako. Yan, pinatay ng ilaw. So let's go. Airport na kami. And parang ang daming tao. As in, doon hindi ko alam kung departure yan. Ay, or arrival pala. Parang departure pala area to. Ang daming tao. Ang daming tao sa loob. Haba ng pila. Yun o. Lamig sakyan. Grabe. Arrival din siguro. Sana. Yan, dito na. Let's go. Let's go, let's go. Grabe yung pila guys ng aming departure. Sobrang haba. Iniwan ko muna dun sila Mateo tsaka si Lester kasi kailangan ko isoli yung wifi. So, ito muna unahin ko. Dito sa kabilang dulo eh. So, bilisan ko lang ang lakad. Grabe. Ang layo ng pupuntahan ko. Alam nyo guys, marami nga nagsasabi na kaya siguro mas advisable na nga yung eSIM, diba? Para sa wifi. Ang problema naman daw kasi sa eSIM is mabilis nga siyang nakakaubos ng battery, diba? So, siguro next time try nga namin mag-eSIM para hindi na yung ganito na binabalik-balik pa, diba? Pag eSIM kasi automatic, pag natapos, tapos na din. Hindi na kailangan sa isa pa sa pupuntahan mo, hahanapin mo, ganun. Anyway, punta muna ako doon. Ida-drop lang naman to para makabalik ulit ako agad sa taas. Pero parang ang bagal pa ng pila. Tsaka, hindi ko pala alam kasi wala naman kaming check-in baggage. So, hindi ko alam kung pwede ba kami mag-online check-in na lang. Anyway, sige. Later na lang. Bye-bye. Okay, I'm back sa departure area. My God, guys. Tingnan nyo. Nasa letter K ako. Letter D kami. Ang laki ng pagitan niya mga letters. Ay, lalakad muna ako at nagmamadali ako kaya medyo shaky eh.
So, wait, lakad muna ako papunta sa kanila. Haba ng pila. Sobrang haba. Grabe, nagpanik ako ng slide. Ang haba kasi ng pila, di ba? Tapos buti na lang, umabot kami. Nung una kasi, nung kami nakapila sa isang linya, nakalagay, pagsilip ko, nakalagay is web check-in. So, akala ko web check-in lang. Tapos parang feeling ko, mas maiksi yung pila dun sa, ang nakalagay, web check-in, check-in. Kaso pagtingin ko dun sa pila ng isa, na Manila check-in lang, mas maiksi yung pila, parang feeling ko. Pero mas matagal pala siya. So, nakita namin yung sinusundan namin dun sa unang pila, malapit na sila. So, ang ginawa ko na lang, pumila na lang ulit ako kasi umiksi na yung pila dun sa una namin pinilahan. Ayun, yun pa rin yung nauna. Tapos dito sa immigration, ang haba din ng pila. Buti na lang yung immigration officer nakikita na pagka may bata, may stroller, ganyan, elderly, pinalipat kami ng pila. So, mas moving, pero ang haba ng pila, papakita ko sa inyo. Ayan guys, yung pila oh. Halos lahat ng immigration ganyan. Hindi ko alam kung dahil long weekend sa araw, pero sobrang dami. Lampas na sa immigration, pero si Lester tsaka si Mateo, ayun o, nandun pa sila. So, nandito na, pero lilipat pa to eh. Alam ko, mahaba pa yung gate namin. So, dun muna kami pupunta kasi kailangan 7:05 nasa gate na. Though 6:15 pa lang naman, pero just to be sure. Sobrang laki ng airport ng Incheon na tignan nyo. Yung gate namin, 107, sobrang layo. Nandun pa sa dulo, sasakay pa kami ng tren. Ay. Ayan. So, pababa. Dito. Kasi 107. Ayan si Dada. Nakasakay na kami sa train. Finally, we made it to our gate 30 minutes before the boarding time. Grabe guys. First time to. As in, first time kong ma-experience na ako ay, almost, yung malapit sa time. Grabe. Dito tayo kumain dati, mahal ng pandemic, tapos puro sarado to. Naalala mo? Puro sarado pa. Naalala mo? Ayan o. Kung papapanood nyo yung dati kong vlog, dito kami kumain kasi ito lang yung bukas. Jamba Juice, sarado yan. Taco Bell, sarado. Sobrang daming sarado. Tapos dito, wala rin gano'ng mga coffee shop. But I think ngayon meron na. So, let's see. Grabe. Guys, first time ko talaga itong ma-experience na as in, sobrang lapit. Ayan! May Paris Croissant, mahal. Tingin na kaya tayo. Halika. Ayan. So, wala na akong won. Inubos ko na lahat. Pero, pwede naman kasi usually yung mga credit card sa airport. So yan guys, ang dami talagang tao. As in, bibili na ako ng food kasi gutom na kami. Tingnan natin. Parang walang kape dito. Ay, ang haba ng pila. Grabe yun. Sarap. Tingnan natin. So far, ito pa lang yung nakuha ko. So, ito yung mga order namin. And then, doon na kami sa cashier. Yun yung total namin, 35,100. Mga yan, 1,500. Mga ganun. Eat mo na tayo kayo. Oo nga, andang. Finally guys, just ko nakasettle din. Grabe, yun yung pinagdaanan namin. So, bago tayo matapos at nag-aalmusal kami, gusto kong sabihin na this is our final day. So, ang flight namin is at 8:50 AM. It's currently 7:45 or 7:50 na siguro. So, aantayin lang namin yung boarding. Sana naman wag delay, diba? Dahil ang aga-aga namin. Well, medyo maaga. Dati kasi talaga pagka mga ganito, 2 hours, nakaupo na kami, nag-aantay kami. Ang dami kasing tao ngayon kaya medyo matagal. So, yun lang yung pagandaan nyo kasi hindi nyo talaga masasabi. Pwedeng naka-experience kayo ng mabilis, pero pwede rin maka-experience kayo ng matagal. Like ako, yung unang punta namin dito, siguro dahil kakatapos lang talaga ng pandemic, walang katao-tao, panoorin nyo yung video ko or ililink ko na lang dito. Tapos sobrang bilis ng proseso, pero wala ka rin mabibilan masyado ng food, ganyan. So ngayon, ang dami talagang tao. So ito yung ending namin ng day 4. And then, ang start natin ngayon is yung bus. So the bus ticket cost us 17,000 won each adult. So that's 34,000 won.
And then si Mateo wala pang bayad dahil 5 years old. 6 to 12 yung may bayad. Child rate. Ang child rate is nasa 12,000 won. Tapos guys, be prepared with cash. Kasi nung una inisip ko, kulang kasi ako ng cash na won. Sabi ko, mag-credit card na lang ako kasi usually naman lahat may credit card. Nagkataon na sakto na walang credit card yung bus, hindi gumagana during that time. Kaya kailangan prepared kayo sa cash. And then after noon, pagdating dito sa airport, wala naman na kaming binayaran sa immigration, wala kayong babayaran, mag-check-in lang. Tapos tuloy-tuloy na, wala nang kahit anong babayaran. So ang next namin na binayaran is ito na, itong food na kinakain namin from Paris Croissant. Paris Croissant. Naka 35,100 won ako, diba? That's around 1.5 pesos. So syempre mahal, pero okay lang kasi alam mo yung for the experience dahil wala namang ganito sa atin. Merong Dunkin Donut dito. Pero hindi rin naman kasi siya ganun din kamura. Pero masarap yung mga Dunkin Donut dito. And then for the food, ang ginamit ko na lang is yung credit card. Kasi nga wala na akong won. So anyway, that's it. Update ko na lang kayo pagkapasakay na kami. And this video will also include the Korea haul. Dahil yung pinaka-end ng video natin would have the total ng nagastos natin. At yung feeling nyo, nakakailanganin nyo kung kayo din ay family traveler. Tapos budget traveler din kayo. So ganun yung mga estimate na kakailanganin nyo for this trip. So kain muna ako, ha? So we are boarding na. Finally. Ay, salamat. Sana makauwi safely. Ayan. Manila. Finally going home. It's been good, Korea. I had fun for the second time around. So, we are finally back home. And ngayon, gagawin na natin agad-agad, di ko napapatagalin, yung haul. Hindi siya ganun karami kasi nga guys, sabi ko sa inyo, budget traveler kami. Well, I realized na baka semi-budget traveler for some kasi syempre nag-shopping pa din. Pero alam mo, hindi kasi siya maiiwasan. Anyway, huwag natin patagalin. Umpisahan ko sa mga damit. So, meron dong store along Yeongdong na ang pangalan ay Top 10. So, nagpunta kami, may promo sila na buy one, get one. Pero, mas mahal pa rin siya kung ikukumpara ko sa mga nabibili namin pagka kami ay nag-Japan. Yung GU, sikat na sikat yung GU, kung alam niyo yun. Mas mura pa rin sa GU. But, eto. So, yung mister ko yung pinakamarami nabili. So, bumili siya ng pants. Yan. Ito pa. 2 pants yung nabili niya. Yan. And then, sweater lang. Ayan. And then, ako, nakapili ako. Isa lang nabili ko kasi wala talaga akong mag-shopping masyado ng mga damit. Itong parang crop top na denim, pero hindi siya sobrang crop top, kaya maganda. And then, white na long sleeves. Ayan, sa mister ko ulit to. And, 4 na underwear na medyo same ng Uniqlo. So, ito, ang total ng napamili namin ay nasa 4,000 pesos. So, imagine, yun lang yung napamili namin, pero 4,000 pesos. Medyo mahal siya for us. Okay, next is, itong nabili namin along Yeongdong na skincare ko, nakita nyo. So, this one, na ganito karami na face mask, grabe. This one is 9,500 won. So, mga around 400 or 390 pesos siya. Yan. And itong ganitong karaming hand cream na nasa 420 pesos. Ayan o. So, yan. And then next, ito ata yung pinakamarami, which is yung napamili namin sa Daiso. Guys, kasi nakaka-enjoy yung Daiso. Itong lahat ng ipapakita ko, galing siya sa Daiso. At ang presyo niya ay umabot lang kami ng 2,600. Ganyan. Okay, so unahin natin. Itong mga ganitong pabango, yung para sa bahay, para mabango yung scent. So, yan, bumili ako 3. Isang lavender, isang cotton, isang rose. So, 40 pesos lang yan guys, or 42 pesos. And then next, bumili lang yung mister ko ng yung mga ganito, yung mushroom na chocolate. So, this one, ang dalawa ay 42 pesos din. So, sobrang mura. Dalawang ganito, 42 pesos na. So, sobrang mura. Ayan. And then next is, bumili lang ako ng ramen. O, diba? 2 ramen lang yung pinili ko. Alam ko meron naman ito sa atin, pero wala lang nakakatuwa na 42 lang pesos lang siya doon. So, yan, bumili lang ako ng 2. And then, ito, nakita nyo, yung double-sided tape. Kasi minsan may mga kailangan sa school yung anak ko. So, yung tape na kailangan is double-sided. Bumili na ako. 4 na rolls to. So, yan, 42 pesos lang.
And then, o diba, ito yung sinasabi ko, bumili ako ng map. O, sino ang nakakalokang bibili ng map? Merong ganito sa Shopee. Ang presyo niya sa Shopee na pinakamurang nakita ko ay 155 pesos. Ito doon ay 120 pesos lang. Oh, so, mas mura siya ng 30 pesos. Kumuha pa siya ng space sa luggage ko. Pero gusto ko, masaya ako. So, yan, binili natin. Ito yung pwede kayong mag-map na ang gamit nyo ay wipes. Ayan o, ganyan. So, yan. And then, ang kapartner niyan is merong pwedeng option na yung static cloth. Pero ang binili ko ay yung wipes. So, this one is 42 pesos lang din. Yung ganitong wipes para sa mop. Ay, hindi pala. 80 pesos pala yung ganito. Pero okay lang kasi 100 pieces siya or more than. Sobrang kapal niya. So, yan. Hindi naman to yung laging pang-mop mo everyday. Pero alam mo yung pang-mabilisan lang na konti lang yung dumi. Ganyan. Yan yung gamitin mo. And then, o, di ba, bumili din ako ng wipes. May wipes naman sa atin. Ba't ako bumili? 42 pesos lang eh. Oo, kumuha ng space. Pero masaya ba ako? Masaya ako. So, bumili tayo ng wipes. Nabawasan na nga namin eh. Kasi kailangan din namin siya pag bumabiyahe. Then, next is, bumili ako ng, ay, yung mister ko, bumili ng socks. So, this one is just 120 pesos, 3 piraso. So, yan. And then, o, di ba, meron din ito sa atin. Pero, nakita namin yung feeling namin, kailangan namin. So, bumili din kami. Yung nilalagay sa inidoro, so, ayan, 42 pesos each. So, ang mura, di ba, parang 10 pesos lang ang isa. And syempre, pag may batang kasama, o, di ba, dahil nga kami ay family traveler na may toddler, so, bumili ng laruan na Lego type. Ito is around 200 pesos. Ayan. Akala kasi namin, 2-in-1, nakalagay kasi 2-in-1. So, akala namin natatransform. Yun pala, mamimili ka lang. Either ang bubuuin mo, kotse or robot. So, kagabi yung anak ko, ungot ng ungot. At ang pinagawa niya muna ay robot. Ayan. Pero pinapagawa na ulit sa kotse at medyo hassle siya. So, next time na muna, i-enjoy niya muna yung robot. Next is, pati picture frame. O, diba? Kasi, 40 pesos lang ang isa, 42 pesos lang ang isa. O, ito yung isa, yung may picture na namin nung kami ay nag-photo booth. O, diba? 42 pesos lang. Kailangan ko kasi dahil yung gamit namin sa sala na ganyan, si Rana. This one naman, alam mo yung pag magpa-facial wash ka, bago maglilinis ka ng mukha mo, parang meron siyang scrubber na isusuot mo sa daliri mo. 80 pesos lang to. Hindi ko alam kung mas mura siya sa Shopee, pero dahil nakita ko na, sabi ko, go, bilhin na natin. Then next, bumili yung asawa ko, yung sa kotse, yung nilalagay, yung parang adapter para makapag-charge. Ayan, this one is 200 pesos. And then next, bumili ako nito. May ginagamit ako kasing ganito. Alam mo yung pag magta-travel kayo, nakasabit sa leeg mo, kaya sa kamay mo, tapos masisikipan mo siya para safe yung cellphone mo. So yan, this one is just 40 pesos. O diba, ang mura nito. Then next, bumili ako ng nipper, 80 pesos. Kasi may hinahanap akong nipper na yung patusok para pag gugupit ng kuko sa loob. Ayan, 80 pesos. And then next, ito, bumili lang din kami yung parang pampalambot ng paa. Ayan, 80 pesos. Trending daw to. Hindi ko naman alam na trending pala siya sa TikTok. So, yan. Then, next, ito. Binuksan ko na. 40 pesos lang. Alam niyo yung travel pack na pwede mong lagyan ng mga items, yung mga beauty products. Kasi na-realize ko na kailangan ko siya. At na-realize ko na kailangan ko pala siya. Dahil nung kami ay bago bumiyahe, nagpapak ako ng mga products ko. Wala akong mapaglagyan, wala pala ako. Kaya sabi ko, ito talaga isa sa mga bibilin ko sa Daiso. Ayan, 42 pesos lang. Ang cute pa, di ba? Ganda na ng lalagyan. And then next is lotion. Moisture 3 Complex na Vaseline. 80 pesos lang. Maliit siya. Oo, feeling ko mahal. Or feeling ko mura na siya for Vaseline kasi siguro sa atin to mga nasa 200 yung ganito kung bibili ka na ang brand ay Vaseline. So ito is 84 pesos. Then next is, bumili rin ako ng hand cream pa rin sa Daiso kahit na bumili na kami ng hand cream na ganito. This one is just 42 pesos. Yan. So, try natin kung maganda. Kasi alam mo yung paminsan-minsan, lalo na pagka nanay ka na, di ba yung maghuhugas ka, pagkatapos mo maghugas, ganyan, lagay ka ng cream. Yun. So, that is it for Daiso. O diba, sabi ko sa inyo, ang konti lang ng pinamili namin. Ay, ito pa pala. Ito, food kasi eh. Ito, binili namin sa Daiso, tiniray namin. Chocolate chip mochi cookies, 1.5. So, this one is around mga 60 pesos. Masarap naman siya, 65, mga ganyan. And then, this one is also from Daiso. Ayan, ito, 75 pesos din yung Haribo na worms. So, yan, mga 70, 60. Tapos itong Mentos, I think this is around 42 pesos.
Ayan. And itong sikat daw to kasi sa Korea, di ba? Itong Binge na cookie. So, 42 pesos. Tig-isa lang kasi nga, hindi naman kami na masyadong mahilig sa matamis, kaya ganyan lang yung mga pinagbibili namin. Next is yung binili namin sa Korea Mart, na sabi ko sa inyo, mas mahal, di ba? So, yung sikat na coffee. Meron na ng mga nagtitinda sa atin ito, pero wala lang dahil nakita namin, bumili lang kami ng isang box. This one, lalabas na ang isang piraso ay 42 pesos. Dito sa atin, parang binibenta siya ng 80 or 90, ganon. Tapos, pumili din ng asawa ko ng 4 na tingi-tingi. I think pang pasalubong to. So, yan. Bumili siya ng 4 na tingi-tingi. And then, next is, ito pa binili namin sa Korea Mart. Yung Twix Top. Masarap siya yung may biscuit. Mahilig kasi ako sa mga chocolates na may biscuit. Ito, Maxim Coffee na sikat daw doon. Sikat daw ang Maxim sa Korea. So, yan, bumili kami. This one is around mga 500 or 400 pesos. Medyo mahal siya. And then ito, bumili ako ng isa, di ba? Doon sa Korea Mart. 10.5 won. So, that's around 450 pesos. Nung pumunta kami ng Olive Young, so ito naman is yung binili na namin sa Olive Young, 6.3 won lang siya. Tapos, 6.3 or 6.8. Tapos, buy 2, get 1. O, diba? Dalawa na lang ang natira. Nakain namin. Kasi ang KitKat niya ay biscuit flavor. Medyo mahal siya. Kasi diba sa Japan, ang KitKat naglalaro lang sa mga 80 pesos to 120 pesos. This one, lumalabas siya na nasa 200 plus pesos. Medyo mahal siya. And then, bumili din kami ng Ritter Sport. So, this one naman is buy 1, get 1. Lalabas na 100 pesos ang isa or 120. So, pinampasalubong na namin yung 5, itong isa natira dito. Tapos, nakita ng asawa ko, yung Ritter Sport sa Olive Young yun. Ito din sa Olive Young, naka-discount Parang 100 pesos lang ata to. Sobrang bango niya, as in, pang spray sa damit, pang baby, pero pagka mga damit nyo, yung halimbawa pagkatapos yung laban, pwede nyo siyang sprayan nito, ang bango, fabric freshener, as in, ang bango niya guys, ang bango. And then, ito pala, binili namin sa Korea Mart, o diba, ubus na. Ang dami namin binili na ubus na, pinagkakainan namin, kasi konti lang. Guys, ito, kung meron akong i-recommend na product sa Korea, highly recommend tong squid snack. Sobrang mahal niya kasi, nasa 300 to 350 pesos. Isa lang yung binili namin. Sobrang sarap niya, guys. So, yan. Ito, kung may bibilin kayo, ito. And then, pinaka-last na binili namin is Honey Butter Almond and Friends. Yun ba yung tawag nun? Yung H-Buff. So, yan. Sikat na sikat to. So, yung isa is almond. Dalawa yung binili namin ganito. Yung isa pinasalubong namin. And then, yung honey butter na mixed nuts. Ito, tignan nyo, ang nipis na. Pinuupakan ng mister ko, ang taas ng calories nito. 1,298 calories isang buong ganito. Kaya ingat-ingat. Kaya konti lang din yung binili ko. Kasi nga, sobrang addicting niya, sobrang sarap niya, na baka mamaya masama pagkain ka ng kain. Ngayon dito pala, nakalimutan ko sabihin, bumili ako ng Adidas na shoes. Alam niyo yung mga Adidas na, di ba yung nauusong itsura? Ito, kaya ako natuwa. Kasi yung itsura niya, alam niyo may butas-butas, tapos malambot. So, hindi siya yung masakit sa paa na kagaya ng Samba. Tapos, gandang-ganda ko sa kulay. Sobrang, ang ganda ng kulay niya. Hindi matingkad, pero may kulay pa rin na hindi naman yung sobrang basic at sobrang simple. Ang ganda. At alam niyo ba kung magkano lang to guys? This is just 2,500 pesos. Sobrang mura, di ba? Now that we are done, tatapusin ko na ang total cost na ating nagastos for Korea. Again, sabi ko nga sa inyo, di ba? We are a family budget traveler. So when I say na family budget traveler, hindi naman yung tipong sobrang tipid na tipid talaga na parang ang gagastusin mo lang is sobrang tipid na food, sobrang tipid na mga gamit, ganyan. Ang pagka-budget traveler namin, dinadaan ko siya sa unang-una yung hotel. Kung makikita niyo yung hotel namin, nasa center siya ng Myeongdong pero mura na siya for that location and the inclusions na kasama dun sa hotel. Next is yung mga binibiling gamit. Hindi kami into luxury items. So yung mga basic lang na, alam mo yun, yung mga little things na nakakatuwa. Hindi yung tipong, halimbawa, di ba usok-uso sa Korea yung mga Gentle Monster, yung mga skincare na kamamahal. Hindi kami ganon. So doon kami pagka-budget traveler. And then yung food yung medyo ayaw kong tipirin. Kumbaga kung gusto mo ng ganyan, itry, okay, itry natin. Lalo na kung hindi naman siya present dito sa Pilipinas, di ba? Na parang hindi ka naman lagi pupunta ng Korea. So yun, medyo mag-allocate ka na ng budget. So having said that, ito ang total ng nagastos namin. Okay? So ayan yung total ng lahat ng nagastos.
including yung mga shopping, pasalubong, yung mga experiences, etc. Now, ito naman yung total cost. Kung tatanggalin mo yung mga gastos sa shopping or yung kung ano pang unnecessary things na feeling nyo, kung kayo talaga ay super duper uber budget traveler. So, ito lang ang kakailanganin yung pera or gagastusin nyo kung kayo ay family of 3 na budget traveler. By the way guys, itong cost pala na ito, isinama ko yung nagastos namin for the visa application. Kasi ang nagastos namin through yung KVAC is 2,700 kasi 900 each. So, 2,700 kami. And then, inestimate ko yung mga nagastos namin for the other requirements like syempre, kailangan ng bank cert. Yung mga pag wala kayong PSA, like yung marriage certificate, birth certificate. So, ang total na nagastos namin doon is around 800 pesos. So, lumalabas na 3,500 yung aming nagastos for the visa processing. So, yan guys. Sana nakatulong and magkaroon kayo ng idea, di ba, kung magkano yung gagastusin nyo, lalo na kung kayo ay family, tapos gusto nyo ding ma-experience mag-travel sa Korea. So, sana kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like and to subscribe to my channel kasi yan na yung gagawin natin, mga family travel vlogs, mga staycation, etc. para makatulong sa ibang family na lalo na kung gusto nilang, syempre, di ba, mag-enjoy, di ba, yung from time to time, makapag-unwind, makapag out of the country or out of the Manila trip, ganyan, or basta out of their place trip. So, I'll see you again until my next travel vlog. Bye-bye!